Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati pa yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Sa bahay namin, sabi ko, nagkukwento ko dati, stricto talaga yung yung tatay ko, particularly, no? So, kapag merong mga exams, talagang very particular yan. Chine-check niya yung mga test results. Tapos kapag marami kang mali, tinatanong ka niya, bakit ang baba na nakuha mo dito? O bakit ang dami mong mali dito sa subject na ito? And as a young child, ito yung coping mechanism ko dati. Na kapag alam ko nang mababa yung nakuha ko, malayo pa lang, alam ko na yung irarason ko sa tatay ko. Ganito yung script ko. Kapag tatanungin na niya ako, bakit mababa? Yung kaklase ko nga, 10 yung mali, ako 3 lang. Yung kaklase ko nga, hindi perfect, ako malapit na. And unconsciously, itong klase ng coping mechanism ay nadala ko habang tumatanda ako. Na kapag meron akong nagawang mali, ang rason ko ay, okay lang, yung iba nga, mas makasalanan naman kaysa sa akin. Okay lang, mas marami naman siyang mga maling nagawa kaysa sa akin. And most of the time, we have the same reasons kung bakit ang tingin natin sa sarili natin ay mas mataas pa rin kumpara sa ibang tao. And lest we forget na tayo mismo ay nagkaroon din ng kamalian, pero we try to look for reasons just to justify yung mga mistakes na nagawa natin o mga pagkakamali. Kaya nga minsan ang tingin natin napakataas ng kumpara sa ibang tao dahil ganito yung batayan natin. Kapag may kasalanan ako, titingin ako ng ibang taong may mas maraming kasalanan kumpara sa akin. Okay lang, di ba? Meron tayong mga linya pa, makasalanan ako. Pero alam kong mas marami pang makasalanan tao. But it is a wrong kind of thinking. Kasi the more na ganito yung rason natin, the more na napagtatakpan yung mga mali natin. The more na ganito yung rason natin, the more na hindi natin nakikita yung kamalian natin just because we look for other people na mas worse kumpara sa atin. And this is a wrong kind of thinking kasi ang sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon, lalong-lalo na yung ating ebanghelyo, na dapat nagsisimula sa pag-ako. When we own our mistakes, doon nagkakaroon ng pagbabago at kababaang loob sa harap ng Diyos. Kasi nga, kapag nagkamali tayong titingnan pa rin natin, ay ipapasa natin sa kamalian ng iba, hindi tayo lalago. We will never really grow in terms of our faith and at the same time, sa pagiging makatao natin. Kasi kung ang titingnan lagi natin ay yung mali ng iba, tama nga naman, we feel good about ourselves because we are better compared sa kanila. Pero it does not justify us, my dear friends. It will not give us the reason para sabihin at kalimutan natin yung mga sariling pagkakamali natin. That's why yung ating ebanghelyo, narinig natin yung Pariseo, yung panalangin niya, Lord, thank you dahil hindi ako katulad ng taong ito. Makasalanan, mga magnanakaw. Di ba? Minsan ganoon tayo, Lord, thank you dahil hindi ako katulad ng kapitbahay ko. Lord, thank you dahil hindi ako katulad niya. Lord, thank you dahil hindi ako katulad ng ibang tao na makasalanan. Kasi nga kapag ang tinitignan lagi natin at batayan natin ay yung kamalian ng iba, nakakalimutan natin yung kamalian natin and thus we turn into a very self-righteous person. At ang self-righteous person, hindi nakikita ang kanyang sariling muta. Hindi nakikita ang sariling puwing. Hindi nakikita yung sariling pagkakamali. Kaya kapag lumapit sa Diyos, very confident yan. Sabi niya, thank you Lord, at ganito ako. Hindi ako katulad ng ibang tao. But my dear friends, the call for all of us now is the other way around. Na kailangan merong pag-ako at pag-amin sa mga pagkakamali. And this is the call for the whole church, accountability, transparency. Na hindi na dapat laging naghahanap ng scapegoat to be saved from shame, humiliation, and the consequences of our actions. Kasi nga, ayaw nating akuin minsan yung mga pagkakamali natin dahil takot tayong masaktan, takot tayong mag-suffer sa consequence, takot tayong makaramdam ng shame, ng guilt,
So we look for other ways para mailigtas yung sarili natin. Tulad ng ginagawa nung bata ko. Dahil ayaw kong mapagalitan, dahil ayaw kong makonfront na hindi ako nag-aral, dahil ayaw kong makita yung mga pagkakamali na aking nagawa, hanap agad ako ng isasagot. Kasi, yung kaklase ko nga, hindi niya nakuha lahat 10 mistakes nga 3 nga lang ako Tapos ang pakiramdam ko naman, wow, I feel good kasi meron pang ibang taong mas malala kumpara sa akin. Pero it does not give me the valid reasons na hindi tignan yung mga sarili kong pagkakamali. At ganun po yung sinasabi sa ating ngayong linggong ito. Kahit yung katabi mo mas makasalanan sa'yo, hindi yan yung magbibigay ng rason para sabihin mo na ikaw ay mas mabuti. Kasi minsan, kapag tinitignan lagi yung iba, nakakalimutan natin yung ating mga sariling mali. And how often do we do that? Di ba madalas kahit matanda na tayo, ganun pa rin O nagkasala ka, okay lang, mas makasalanan yung kapitbahay. O nangupit ka, okay lang, 100 lang naman siya, 500 yung kinupit dati. O ikaw, may chicks ka, okay lang, 1 lang naman siya, 2. See, when we compare our mistakes with other people, we might feel good, but we cannot escape from the fact that we are also sinners like them. At walang pagbabago kapag ganun lagi yung pagrarason at baluktot na pagrarason natin when we face our own mistakes. Sa ating ebanghelyo yung publikano, hindi man lang maitaas yung kanyang ulo sa langit dahil alam niya, he knows that he is a sinner. Pero yung Pariseo, sabi niya, thank you, Lord. I was not like this person. At ano yung nangyari? Sabi ni Jesus sa kauli-uliang parte ng ating ebanghelyo, yung publikano, siya yung ikinalugod ng Diyos dahil sa kanyang kababaang loob, dahil sa kanyang pagpapakumbaba at pag-amin ng kanyang mga kasalanan. Sinabi niya dito, Lord, have mercy on me for I am a sinner. He did not present himself as a righteous person, but a sinner. And most of the time, we cannot do that. Ilang beses na tayong umamin ng mga pagkakamali natin. Ilang beses nating nasabi na sorry dahil nagkamali ako. Ilang beses nating inamin yung mga kabulukan natin. Bilang na bilang. Kasi nga ayaw nating mapahiya, ayaw nating masaktan. And most of the time, dahil ayaw natin yung responsibilidad na kaakibat ng mga maling choices at mga maling desisyon ng buhay natin. But there's no other way, my dear friends, than to move forward, bring with us the consequences of our choices. Kung mali ka, then matuto ka. Kung mali ka, edi mag-sorry ka. Kapag hindi mo na perfect, edi mag-aral ka ulit. But why is it that it's so hard for us to acknowledge and to own our mistakes? Bakit ang hirap akuin yung pagkakamali at kailangan pag maghanap ng ibang tao para maramdaman mo yung sarili mo na kahit nagkamali ka, mas mabuti ka pa rin kumpara sa iba, but it will never, ever, ever, ever justify the fact that you also committed a mistake. So, ang chance para sa atin ngayon, my dear friends, is to own your mistake. Learn from it, be sorry for it, and show to other people that you can change. Kapag magulang ka na may maling desisyon sa mga anak, edi mag-sorry ka. It will not make you less a parent to acknowledge na ikaw din ay may pagkakamali. If you are a child of a family na laging pasaway, then you should own your actions. We need to grow up and say, okay, this is my mistake and I'm so sorry about it. If you damage relationships or friendships, then own it. Nagkamali ako, sana mapatawad mo pa ako.
And if we have sinned against God, we own it. And just like sa publikano sa ating ebanghelyo, we go to Him and tell Him, Lord, forgive me, for I am a sinner. And I have nothing to boast in front of you because I know for a fact that I am a sinner. Masakit, nakakahiya, nakakawala ng dignidad, nakakawala ng ego, but that's the only way to mend relationships at the same time to make ourselves better sa mga susunod na araw ng buhay natin. Hindi na natin kailangan maghanap ng ibang tao. Hindi na natin kailangan maghanap or pansinin yung kamalian pa ng ibang tao para pagtakpan mismo yung mga mali natin. Kapag humarap tayo sa Diyos, dala-dala lang natin yung sarili natin, yung buhay natin, yung desisyon natin. Pero ganun naman kasi ang Diyos eh. He's just waiting for us to articulate everything. Alam naman nating mapapatawad niya tayo kahit ano pa yung mga maling nagawa natin. Pero alam natin na sa kanyang pagpapatawad, dala-dala nito yung hamon para magbago, para matuto sa mga pagkakamali natin. So ngayong linggong to, ito yung tawag ng Diyos para sa ating lahat. Kay Father, sa church servants, sa parishioners, sa lahat na nandito, we should be accountable sa lahat ng ating mga aksyon. Hindi na tayo tulad ng bata. Hindi na dapat tayo natatakot kapag tayo'y namali. Nakakahiya man, pero kailangan nating harapin. Nakakawala man ng dignidad, pero kailangan nating harapin. Hindi naman tayo wala namang mawawala kapag sinabi mong ako'y nagkasala, ako yung nagkulang, ako yung nagkamali. Other people might still misinterpret it. Other people might not accept it. Pero kapag alam natin na galing tayo sa mabuting motibasyon, alam natin walang mawawala, kundi magkakaroon lang ng mga bagong oportunidad para maging mas mabuti. So ngayon, God is telling us, do not look for a scapegoat. Aminin ang mali, itama ang mali, baguhin ang pagkakamali. And when we have that kind of disposition, alam natin, ang dala-dala lang natin ay pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. So ngayon, minsan ganun pa rin yung bumabalot sa isipan eh. When people confront you, it's a natural way to cope with stress na maghanap ng ibang babalingan. Diba? Even in the Bible, Genesis, bakit niyo kinain itong prutas na ito? Siya kasi, turo-turo. Ganon din tayo, and the Lord understands it. Pero, kailangan niya makita sa atin yung pag-ako ng bawat pagkakamali. Present it back to Him, ask for His forgiveness, and we move forward learning from our past mistakes na alam natin, kaya nating magbago sa tulong ng grasya at awa ng Diyos. So next time, people confront you na meron kang maling nagawa, di mo na pwedeng sabihin na, siya nga, mas maraming kasalanan. Hindi eh. Ang dapat sabihin natin, yes, I've done it, I'm sorry about it, and help me to change, and I promise also to change and learn from it. Amen.